yung ibang napag-aralan po natin ay pwede na nating gamitin. Kung gusto mo ninyong lumago sa pananampalataya, at kung gusto mong magpakabanal, is to utilize the means of graces. Kaya sa araw pong ito ay binabati ko kayo sa pangalan ni Kristo sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral sa paksang kasangkapan ng biyaya o means of grace. Bilis tangan po natin yung prinsipyo that God supply graces. Ang alam po natin, kaya po tayo nagpapatuloy because we use yung graces na kung saan bawat kanto ng buhay ng Kristiyano ay laging nakaakibat ang biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos dahil nandito kayo, hindi kayo natigil sa pagiging Kristiyano, nabuksan ng mas malawak pa na pagkakataon na makilala natin ang ating tagapagligtas at so on. Kaya sa umaga pong ito ay alam po natin na ito po ang ating pinag-aaralan ay isang malaking tulong sa buhay ng Kristiyano, right? Para lumakad ng may kabanalan. Yan po yung punteriya po natin. Kaya nga tayo ay nagmumukha, kamukha ni Kristo, right? For that, tayo po ay manalangin muna. Excited kasi ako kasi meron tayong bagong teacher about the confession of faith. Imagine, takamit po tayo doon. Kaya sarap. Hindi tayo natingga sa isang bagay lang na natatali po tayo. Kaya umanda kayo, no? Baka kayo malunod. Right, so tayo po manalangin. Salamat po Diyos sa umaga na ito itinangi po ninyo para sa inyong kapurihan. Salamat din po sa mga pribilehiyo na binibigyan niyo po sa bawat isa upang matutunan po namin yung mas malawak, mas malalim po Diyos patungkol po sa inyong anak na si Kristo at ganoon din po Diyos sa pagkakilala po namin sa iyo bilang aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Pagpalain po ninyo ang aming pag-aaral ang Sunday School po namin. Salamat po sa mga kapatid na muli sa kanilang buhay Kristiyano ay nakita po ninyo Diyos ang kanilang katapatan. Sa kabila, Panginoon, ng mga bagay, mga maraming pagkakataon na umaagaw po ng atensyon para sa inyo ay mas ibinigay po nila o Diyos ang kanilang panahon para ikaw ay sambahin at purihin sa pagkakataon. Salamat. Pagpaumanin po ninyo, O Diyos, mga pagkukulang, mga kasalanan na nagawa po na. Pangalain sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Alright, kaya nga sabi ko, isang malaking tulong sa bawat Kristiyano para lumakad ng merong kabanalan. Ibig sabihin, ito ay mga biyaya na dapat linangin. Yung mga biyaya na dapat po nating hanapin pa, linangin pa, pag-aralan pa, and then mga bagay na nagbibigay po sa atin ng kalungkutan na sa harapan ng ating Panginoon, it's yung mga kasalanan na dapat patayin. Right? Yun ay hindi po natin magagawa without the execution of the means of grace. Para makumpleto yung proseso ng paglago ng Kristiyano, ay kailangan po natin ang kasangkapan ng mga biyaya ng Diyos. Right? At yun ay napag-aralan po natin. Una, yung the Word of God. Right? Especially, particularly, the Gospel. Right? Napag-aralan na po natin po yun.
Kung sakaling mababalikan po natin, ay baka mas malalim pa because we are now switching, right? Sa mas malalim pa. Kaya naipagkait ito, which hindi naman natin sinisisi yung mga iba. But if kung binuksan ng Diyos, kasi ang San Kristiyano, kapag naghahanap ng katotohanan niyan at hindi siya nakukumpinto sa mga bagay na natutunan po niya, bubukas ng Diyos ang ganong pagkakataon. Kaya lalago at lalaki ang pananampalataya ng bawat isa po sa atin. Kaya kailangan po natin ang mga biyaya pong ito. No? Pangalawa ay yung prayer. Right? And the sacraments. Ay nadaanan na po natin po yun. And now, ay pag-aaralan po natin yung paksa ng means of discipline. Which is na umpisahan na natin last Sunday. And we have the 4 benefits of church discipline, right? Yun yung kwento, right, na ating napakinggan last Sunday. So, kung lalaliman po natin, kaya nga sinabi ko sa inyo, isa ito sa marka ng isang totoong simbahan. Alam natin na may mga simbahan na nagpupuntos na sila ay totoo because they use the essential of the Word of God. No? Then sasabihin nila, totoong simbahan kami. But still, hindi pa rin po yun because there is to maintaining means ng tunay na simbahan. No? It is the sacraments and the discipline. Right? Pwedeng magdeklara ang ibang simbahan na sila ay totoo. Pero mayroong maintaining balance, no? Ang isang simbahan. Kaya yung dalawa. Kapag wala yun, medyo questionable because lahat po ito ay in-institute ng Panginoon na dapat nating sundin. Right? Kung hindi mo susundin, ibig sabihin, hindi ka full gospel. No? It is, sila ay nagsasabi ng mga ganon. Kaya, tandaan po natin, ito yung mga bagay na dapat din tignan. Right? Dahil ang totoong simbahan ay talagang mini-maintain nila po ito. No? Yung practice ng or exercise of discipline. Dahil sa ating pag-aaral, meron tayong dalawang major na pag-aaralan, which is the formative and the corrective. No? Para maiwasan ang corrective discipline, we must pursue the formative discipline. At kaya yun ang purpose mo. Kaya mayroon tayong corrective because nalagpasan natin yung formative. Yung formative naman, kasi hindi yun sakaling ikaw ay mayroong kasalanan, hindi. Yung formative is kung ating maalala doon sa commission, which is in Matthew 28 verse 18 to 19, those teaching din with all, ganon. Kaya kasama po yung formative. Right? Yun yung pinaka-unang aspeto ng discipline. Yung matuto po tayo sa mga bagay na itinuturo dito sa loob ng simbahan. Which is, ang discipline, kung ating titignan, ang pinaka-root word po nito is discipling. So, discipline means training. Nag-aaral. Kaya marami tayong pinag-aaralan. Kaya dapat hindi po natin malaktawan po yun. Dahil yun yung formative, yun yung formation. Doon ka hinuhulma. Para maiwasan yung corrective. Hindi ka na darating doon. Kaya sometimes talagang ginagawa po natin po yun because to maintain the purity of the church, ay ginagawa po natin po yun. And besides, ay
yung pinakamaganda po nun, it is the restoration. Ma-restore ang isang Kristiyano. Kaya merong dalawa. Ibig sabihin, yung formative, ito ay positibo. Para sa atin. Kasi sometimes, pag narinig po nila yung discipline, ay negative kagad ang kanilang iniisip. That is, iisipin nila ay parang parusa. Parang nakakatakot ang simbahang ito because merong pagdidisiplina. So sometimes ang mga Kristiyano, kapag dumating sa ganong pagkakataon, ay hindi nila tinatanggap yung authority ng simbahan dahil akala nila ay hindi kasama sa buhay ng simbahan o sa buhay ng Kristiyano yung pagdidisiplina. Kaya maraming tumatakas dahil akala nila ay nakakatakot para sa kanila. Kaya ganong kaisipan ay napaka-titid o napaka-selfish ang ganong kaisipan dahil ayaw niyang mag-submit sa authority ng simbahan. Kaya yun yung sometimes ay ang problema. Ibibilang po natin na ang formative discipline, it is a positive. Why? This is very important. Bakit napakahalaga po ito? Alam nyo, kaya nga tayo merong confession of faith. At meron tayong covenant of para sa mga membro. Di ba? Kasi kung wala tayong confession of faith, wala tayong measure, wala tayong sukatan. Ang disiplina mo sa akin? Kasi, halimbawa, ako, nagturo ng false doctrine. Ang ipaparusa nyo sa akin? Wala naman tayong standard. Wala tayong pagbabatayan. Right? Hindi nyo ako pwedeng sabihan na mali. Dahil wala naman tayong pamantayan. Wala tayong confession of faith. That's why, napakahalaga yan. Kaya meron tayo yan. Di ba? Kaya, again, tandaan po natin, kapag itong formative discipline or positive discipline, it is the foundation. Foundation po ito. And for prevention of corrective discipline. Kaya magpasubmit po tayo. Kaya tayo po ay tinuturuan ng mga magagaling po natin, mga tagapagturo. Dapat ay lahat po yun ay tanggapin po natin. Hindi natin dapat laktawan po yun. Dapat matuto po tayo po dun. Kasi formative Pinuporma ka para hindi ka na dumating sa ganong kalalagayan. Right? Kung yan po ay hindi po natin ginamit, nilaktawan po natin, right? Tulad yan, means of grace. Imagine, ang Diyos ang naglatag po niya para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga mananampalataya. Hindi po natin i-utilize ay may problema. Kaya ang ating titignan, bakit naging positibo po ito? Because ito po yung paraan para lumago ang mga alagad ni Kristo o yung mga membro ng simbahan. Yan yung formative. Ang tinutumbok natin ngayon, yung corrective. Sayang nga lang dahil mayroon tayong mahalagang pag-aasikasuhin ngayon. So, bibili natin ito. It takes siguro itong session bago natin matapos ang discipline dahil napakaganda po nito. Kung iniisip mo na ito ay parusa sa iyo, kakamali po tayo, mga kapatid. Kaya, tandaan po natin. So, ating pag-aaralan yung corrective discipline. Ano ba yung corrective? Ibig sabihin, sa ibang lingwa, it is a reprimand. Reprimand. Or censure. Censure. Ito yung mga bagong words na napapakinggan po natin. Kaya lumalawak yung kaalaman po natin. O sa Tagalog ay formal na pagsuway. Right? So, corrective discipline, it is the application of measured censure for restoration. Yan yung ibig sabihin po ng
corrective discipline. Aplikasyon po ito kung saan ito ay sukatan para sa formal na pagsaway para mapunta po siya sa restoration. Right? Kaya nga sabi ko kanina, may mga ibang simbahan na hindi na nila ina-apply ito because meron silang dalawang problema. Wala silang confession of faith and covenant of duties. Yan yung dalawang bakantes. Wala sa ibang simbahan. Kaya sa kanila, wala nang wala nang discipline. Okay? Wala nang confession of faith. Saan tayo kukuha? Saan ang patayan po natin? O wala po tayong mission niya. Right? Kaya pag ikaw ay lumipat ng ibang simbahan, ay kailangan makita mo po ito. Right? Pag hindi, ay maghanap at lumipat. Right? Ng ibang simbahan. Right? So, we have the confession of faith. Why? Because ito ay napakalaga dahil ito po yung sukatan ng mga itinuturo. Baka mamaya mali na ang itinuturo, hindi natin alam. Diba? Kung saan niya kinuha ng mga itinuturo. At napakahalaga po ito para sa atin. Kundi natin mabantayan po yun. Corrupts the church. Kaya delikado po yun. Kaya there's no measure kapag walang confession of faith. Ganun din po ang covenant, duty. Kapag walang sukatan po ito, how can you discipline the member about his moral behavior? Kung wala naman tayong sukatan din, di ba? Paano mo i-discipline na yun? Kaya napakahalaga na meron po tayo niyan. Kaya kailangan natin lahat po ito. That's why church failure in church discipline will compromise. Ano yung pinakompromise? The genuineness of the church in generations to come. Kaya kapag wala ito, pagpapatuloy ang mga simbahan, ang generation na walang ina-apply na disiplina. Kaya compromise po ito. Right? Kaya this is the maintaining march of the church to perpetuate para magpatuloy. Di ba? Kung wala yun, simbahan, ganoon lang talaga. Kaya buti na lang, may mga kapatiran, minimintin nila po ito at nag-perpetuate po sila. Lumawa sila. Right? Kaya para sa atin ay napakagandang pag-aralan ang mga bagay kung ito. Right? And sayang nga lang dahil pag-aaralan po natin yung tatlo kung saan ay merong agent na dapat gumawa po nito. Ibig sabihin, ito yung tawag ito na ahensya ng simbahan kung saan ay ini-execute ang discipline. Ito pang-ano talaga to, pang-reform theology. Right? Siguro ngayon nyo lang ito narinig. Okay? Ano yung tatlo na dapat natin makita as an agent sa loob ng simbahan? Una, yung tinatawag na ministerial jurisdiction. Yung sakop ng ministeryo. No? Dapat bang kakastiguin ito? Dapat bang i-disiplina ito? Paano mo i-disiplina kung wala naman tayong tinatawag na confession of faith? Anong basyahan natin? Kaya nga napakahalaga. Di ba? Kaya pag-aaralan natin po yung tatlong pong yun na napakahalaga,
dito sa loob ng simbahan. This is the authorized agent na meron po tayo. Tandaan po natin, there are different degree of offenses na tinatawag para, kasi ito structure po ito ng simbahan. Ito yung tinatawag na structure agency. No? Dapat natin matutunan po ito. Una, yung ministerial jurisdiction. At para kanino po ito? Kasi may simbahan talaga, mayroong pinagkalooban, ang pastor, ang mga ministeryo ng iglesia, na mayroong nasasakupang otoridad. Diba? Tulad yan, halimbawa, pastor, mayroon niyang nasasakupan na authority. Ano yun? Okay? Na pag merong paglabag, siya mismo ay pwede niya ng pwede na siyang pumilos para sa pagdidisiplina. Right? Ano yung bagay na yun? Ito yung particular sa mga bagay na pagtuturo tulad ng issue of false teaching. Right? And hindi lamang po yun, yung suing division because of false teaching. Yan yung jurisdiction ng ministerial o yung mga leader ng magandang simbahan or even the pastor or even the elders. Kaya kapag may mga na-detect na maling turo, agad-agad ay pwede nang kastiguin po yun. Right? Bakit? Kasi meron tayong confession of faith. Meron tayo ngayong pag-aaralan na 1689. London Baptist Confession of Faith. Kapag yun mali yung tinuturo mo, dito, wala dito sa Confession of Faith natin. Kaya anytime, pwede mo na siyang pigilan o kastiguhin dahil mali na ang kanyang itinuturo. Right? Kaya kapag ito ay kumalat, umikot sa loob ng simbahan, ay delikado po ito. No? Delikado po ito para sa mga Christian. Kaya ating tignan. That's why agad ay can exercise discipline. Bakit? Kasi ito yung ministeryo ng pastor. Nasa kanya yung teaching authority in the church. Right? Kaya agad ay pwede niya nang i-exercise ang disiplina. Kaya nung si Paul ay inutusan po niya si Timothy in 1 Timothy chapter 1 verse 3. Pakibasa please, Brother Joshua Dumundong. 1 Timothy chapter 1, verse 3. As I urge you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine. Right. So, ibig sabihin, itong salita nito ay binibigay kay Timothy to church. Na meron siyang authority about the word. Hindi ito, si Paul ay hindi ito pakiusap kay Timothy, kundi ipinapakita yung kanyang authority na dapat walang ibang ituturo kundi yung mga bagay na kanyang nalaman, natutunan sa kanyang mga nagturo sa kanya. Right? So, ito yung ministerial jurisdiction ng isang minister o isang pastor. Right? So, when it comes to the teaching in the church, there should be censure. No? Merong formal na pagsuway na isang ministro, those who are teaching wrong doctrines and to those causing
division. Agad yun. Kailangan masawata po yun. Because kumakalat yun eh. Maaaring kontra against the Bible teaching. Kaya dapat masawata agad po yun. Right? Yan yung una na structural agency na makikita po natin. We don't know that. Hindi natin alam before. Basta nag-apply po tayo ng disiplina na nakikita natin. Di ba? Pero hindi natin alam na may mga bagay palang ganito na dapat nating sundan. Right? Kaya maganda talaga na ang isang simbahan ay mayroong tanan-tanan na confession of faith. So aayusin po natin yung ating confession of faith. At magbabase po tayo sa London 1659 confession of faith. Right? Kaya sabi ko nga kanina, against the teaching of the Bible and of course yung tulong ng ating confession of faith of the church. So with that, the aid of the confession of faith ay makikita po natin na mayroong maling doktrina na itinuturo with this causing division. Yeah? Buksan po natin ang Romans 16 verse 17. Pakibasa ang Brother Diyos. Romans 16:17. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. Okay, so dito ipinapakita lang yung duty ng isang minister to exercise censure because bakit niya ginagawa po ito? Bakit ginagawa ng mga ministeryo o minister ng loob ng simbahan? Because he is protecting the church. Okay? Pinoprotektahan ang simbahan at pinoprotektahan din ang mga membro or the flock from being compromised in its teaching. Yun yung maganda. Di ba? Kasi pag may kumalat, talagang compromise ka. Especially sa mga baguhan o bagong teaching ito. Di ba? Kaya nga, nung mga nakaraan, wala pa kayo, ang ating mga youth ay hindi pwedeng lumabas. Nandito lang sa loob. Dahil baka mamaya sway sila sa mga ibang turo na kumakalat sa mga ibang simbahan. Kaya hindi pwedeng makapag-fellowship ang mga youth during the time. At yun ay pinagkait sa mga youth po natin. Yan, dyan lang sila. Right? Ibig sabihin, pinoprotektahan ng minister ang kanyang flock. Especially ang kabuuan ng simbahan para hindi tayo makompromise sa mga ibang turo. That's why failure of censure exposes the church to unholiness. Kaya pag walang pagsuway ng mga bagay na iyon, ay in-expose po natin ang simbahan sa hindi kapanalan. In-expose mo ang iyong mga membro sa pamumuhay na walang kabanalan. Okay? Kaya, again, ito po ay mahalaga po sa atin. Okay? Sometimes naman, may mga simbahan din na kahit mali na, because ang simbahan po ito ay under authoritarianism. Di ba?
kapag ang simbahan ay authoritarianism, kahit mali yan, ay hindi na yan magpapasabik ng disiplina. Ako yung may autoridad dito. Ako yung hari dito. May mga simbahan kung gano'n. No? Ayaw nilang magpadisiplina, yung mga ministeryo. Kaya ito yung mga kaso ng 3 John chapter 9 verse 10. Tignan po natin. Kasi isa itong dahilan din po. Kay pangalan nito? Diotrephes. No? Yung kaso nito, itong taong ito. 3 John 9 to 3 10. John 9 and 10. Pakibasa, Brother Mori. 3 John verse 9 to 10. I have written something to you, to the church, but Diotrephes, who to put himself first, does not acknowledge our authority. So if I come, I will bring up what he is doing, talking wicked nonsense against us, and not content with that, he refuses to welcome the brothers, and also stop those who are one and two, and puts them out of the church. Kaya ingat po tayo, no? May mga minister talaga na sometimes dumarating sa mga ganang pagkakataon. Sa kanila yung authority. Sometimes ginagamit yun. At doon talaga bumabagsak po yun, yung authoritarianism. So in example po natin, itong 3 John, it is si Diotrephes, kung saan ang taong ito ay gumawa siya ng sarili niyang pagdidisiplina, hindi na nakabatay sa mga turo ng Biblia o turo ng mga apostol. No? O sarili niyang disiplina. Why? Because meron siyang sariling interest to para manatili ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang otoridad. Di ba? Kaya ito yung totoo para sa mga simbahan na tinatawag na authoritarianism. So, ito po ay masakit na kaganapan sa mga ibang simbahan which mayroong ganyan. No? Yung sila yung makapangyarihan. Kaya mahalaga ang isang simbahan talaga na meron siyang confession of faith. Kung wala, ay ganoon talaga ang mangyayari. Ako yung hari dito, wala kayong magagawa. Kahit meron na siyang lapag ng pamantayan ng simbahan, wala na silang magagawa. Dahil makapangyarihan. Wala silang confession of faith. Wala silang pamantayan. Kaya salamat po tayo because tayo po ay meron niya. Okay? Kaya mahalaga na meron tayo nito para ang membro mismo ay pwede niyang kastiguin ang mga ministeryo. Ang mga minister sa may kagandaan. Why? Bakit na meron po ito? Because to maintain the purity of the church. Hindi, mananagot po tayo. No? Kaya nga sabi ko, failure to exercise censure ay pinapahamak mo ang flat. Right? Yun po yung ministerial jurisdiction. Right? Pangalawa, sana matapos natin ito. Yung tinatawag na official recognition. Official, ibig sabihin, simbahan po natin may mga officer. Di ba? Yan po yung takbo, yan po yung takbo ng congregation. So, ano ibig sabihin po nito? May kinalaman na ang mga official o officers na hindi lang ang mga elders but even the deacons. Ibig sabihin, kasama ito sa mga didiscipline. Kung sakaling meron silang mga nagawang pagkukulang. Right? Why? Because there are issues beyond the ministerial. Let's say, mga issue ng mga elder na hindi pa it does not bring into public. No? Ibig sabihin,
may mga issue na private na hindi pa naidadala sa kapahayagan. Yang ang prinsipyo ng Matthew chapter 18, which is yung disciplinary action. Kaya nga dinadala muna sa sikreto bago ihayag. Yung prinsipyo ng Matthew chapter 18. Diba? Tawagin mo na kausapin mo na ng sekreto, paaminin, after that, umamin siya at nagsisitapos. Diba? Yan po yung sekreto ng Matthew chapter 18. There is a private na pag-uusap muna bago natin ihayag ang mga bagay. So, ibig lang sabihin, there is a private na dapat talaga ang private. Why? Because iniingatan natin ang kanilang tawag nito, yung kanyang reputasyon. Iniingatan. Kasi yun yung prinsipyo ng discipline. Iniingatan natin yung kanyang reputasyon. Kaya lang, sometimes, dahil nagkamali, ang apply ng disiplina, nagwawala ngayon ang isang membro para lang saktan ang simbahan kung ano ang kanyang mga sinasabi o binabalita sa kanyang mga kapwa Kristiyano o sa mga ibang simbahan. Yun ang ganti kapag nagkamali ang isang simbahan sa pagdidisiplina. Kaya maingat tayo. Iniingatan natin po yun. Diba? Kaya dapat ang pag-iisip ay tama because there is a possibility na gagawin niya po yun. Para lang makakuha siya ng simpatya sa iba. Gagawin niya po yun. At masisira ang simbahan. Pero tandaan po natin mga kapatid, there are also offense na dapat din ihayag. Mamaya doon sa pangatlo, yung congregational imposition. Pero dito, pinag-uusapan po natin about the officer. Right? So, mahalaga po yun. Dahil, bakit? Natin pinaprivate muna because, sabi ko nga, ay iniingatan po natin ang kanyang reputasyon as a brother or sister, no matter what. Ano man ang ginawa ng kapatid pong ito o ng offender ito, yung magwardyahan ang kanyang reputasyon. Babala po sa atin po yun, ilang simbahan na kailangan private muna. Right? So, ibig sabihin, official discipline is administering and censure without making it public. Di ba? Yan yung prinsipyo ng Matthew chapter 18. Kausapin muna secret private. Kaya pag hindi pa rin umamin, darin tayo sa excommunication sa susunod natin pag-aaralan kung pa rin tulad ng ating Panginoon. Dapat natin pag-aaralan. Okay? Kaya babala po yun sa simbahan, sa atin bilang mga minister, bilang mga leader. So, ginawa naman natin po yun. Kaya lang, talagang ang pagdidisiplina, minsan, ito po ay nagbibigay para ma-identify mo kung talagang ito ay toong Kristiyano o hindi. Diba? Depende na lang kung ano ang tingin niya ang disiplina. Kung ang tingin niya ang disiplina ay extension ito ng pagmamahal ng Diyos sa'yo, ay tanggapin mo. Pero pag hindi, at tingin mo ay scary future, ay tatakasan mo. Di ba? Tatakasan mo talaga dahil nakakatakot
Ama ng simbahan yan. Ang galing naman ng simbahan yan. Totoo yan. Galing ang simbahan ng Panginoon. Hindi natin simbahan yan. Di ba? Kaya, ganun talaga ang nangyayari, mga kapatid. Kaya, pag-iingatan din po natin. Pangatlong agency, which is the congregational imposition. Right? Ibig sabihin po nito, ito yung kaso kung saan may mga issue o public offenses. Okay? Na dapat ang simbahan must address this offense. Kailangan i-address po natin po ito. Okay? May mga bagay na dapat dalhin sa loob ng simbahan after the exhausting the process. Siyempre, may mga proseso po yan. Kapag natapos na ang proseso at hindi pa rin siya tumugon, of course, kailangan po natin sabihin and tell it to the church. Right? Ito yung mga bagay na nagagawa na rin ng mga membro, kaya meron tayong karapatan because we have the covenant of duties. Ano ba yung mga covenant of duties po natin? Yung mga moral mga kasama ko yun. At hindi lamang po yung mga tungkulin natin sa loob ng simbahan na po ay pinagkasunduan po natin. Kaya may karapatan ang simbahan. Bakit simbahan? Because hindi ito tinatawag na personal, kundi ito ay congregational decision. No? Utos ito ng simbahan at ginawa ito ng simbahan. Kaya after the exhausting process, walang kasalanan ang simbahan dahil ang simbahan ang nag-decide. Diba? Kaya tuloy po tayo. There are matters that we brought to the church. Pero before that, of course, nagsimula muna sa one-on-one bago tayo punta sa mga bagay. Kaya, handa po natin, mga kapatid, sa pananampalataya, sa Matthew chapter 18, na itong passage na to ay talagang ipinapakita yung posibilidad na kapag hindi ito na-settle, right, sa privately, it must be confront or tell it to the church. Kaya lang, of course, we must exercise our carefulness before issuing any final verdict. Kailangan maingat bago natin bigay yung huling na verdict sa isa. We must realize that that one, kasi final na yung gagawin po natin. Pero tandaan po natin, ang pinaka-purpose pa rin ay is to restoration. Right? Kaya maingat po natin ginagawa po yun. Okay? Kaya pinag-aaralan, dinadaan sa tamang proseso. Pagdating ng bandang huli, walang masisisi because decision po ito ng congregation. Kaya sa usaping pagdidisiplina, muli ay pag-ingatan po natin, lalo na sa, of course, kasi sometimes nadadala po tayo sa ating mga kaisipan. At dapat tamang pag-iisip
ay ituring natin na ang church discipline is for a formative discipleship. Disciple or to train into what? To be holy. Yun po yung purpose po. Formative. Kung hindi dumaan sa lumagpas sa formative, nagkaroon ng corrective, yung pinaka-purpose po no, ay pagiging banal. Kaya sana bilang membro ng simbahan, we must respect the structure. Ang structure po ito kasi ng simbahan, yung authority, yung na inilagay sa ating simbahan. Right? Kaya, in exercise of correction begins with ministerial jurisdiction, official recognition, and congregational imposition. We must respect this structure because this is an authority, at kapag ito po ay ginawa at in-exercise po ito, what will be our response? Ano ba ang magiging response ng simbahan sa mga ganitong structure? Right? Of course, by God's grace, na makita po natin is to follow the na ibinigay sa simbahan about the tradition of censure. Ito yung binigay po sa atin. Pero dapat natin tignan, always seeking privacy and restoration. Pa-private muna natin. Huwag muna natin i-broadcast hanggat maaari. At higit sa lahat, ma-restore ang isang kapatiran na sumuway. Right? Yun po yung objective ng discipline. Higit maaari ay magkaroon ng restoration. Kaya dapat ito yung tamang pananaw po natin in regards sa discipline. Always seeking restoration. Hanggat maaari, mapanatili po natin pribado ito at ang layunin nito ay mapagkasundo, ma-restore ang isang kapatid o dalawang kapatid na mayroong sigalot sa bawat isa. Di ba? Ang maling pag-iisip about discipline ay yung isipin mo na ito ay nakakatakot. Pag yan, ang iisipin mo, wala kang dadaong, kung di dadaong ka talaga sa simbahan na sabihin natin, kasi identity ito eh. So, sabihin, simbahan na hindi totoong simbahan. Simbahan siya, pero hindi totoong simbahan. Ang simbahan naman kasi ay samahan yan eh. Congregation yan eh. Kaya sila lang. Pero ang tunay na simbahan, merong marks para malaman po natin. Kaya sa kanila, it is scary, nakakatakot. Kaya isipin niya, hindi ko na tinatanggap yung exercise ng discipline. Right? Ayoko niyan. Dahil ayoko yan na magiging sangkap ng buhay Kristiyano at sa buhay ko sa iglesia. Kaya ang pagdidisiplina at kung magkakaroon siya ng rebuilding diwa, suppose, ang pagiging ugali po niya ay hindi niya talaga tanggapin ang disiplina. Tatakas na po niya. Iiwanan ka niya. Tatakas po. So, ito. Ang mangyayari. Hindi siya magpasabit sa pagdidisiplina. Kaya, dapat makita po natin sa bawat individual ay positibo para sa atin. Hindi ito masamang paningin para sa bawat isa. Diba?
Kasi kung masama ang tingin mo, there is a selfish thinking o wala kang pakialam sa authority ng simbahan. Ganun ang klase ng membro. Di ba? Kaya pag ganyan ang pag-iisip, ay mauwi po sa hindi kabanalan. Ayaw mo pa naman. Kaya mauwi sa buhay walang kabanalan. Diba? Kaya hamon ito sa lahat bilang mga membro, bilang mga elder, minister, na dapat ma-recognize natin yung authority ng simbahan na ang pag-exercise ng disiplina ay dapat po nating isipin o tandaan, right? Na ang pinaka-purpose ng pagdidisiplina is of our holiness. And hindi lamang po yun. Purity ng simbahan. Kaya napakaganda because inuna po natin yung formative discipline kung saan ay ito po ay nagdidisiplina po sa atin. Kung sakaling dumating, yung corrective discipline is to exercise. Why? Because ang purpose po nito is helping one another. Nagtutulungan po tayo ng bawat isa to become holy, to correct when there is correction. Ito yung purpose ng discipline. Kung meron mang i-correct, dapat i-correct talaga. At hindi po natin ihahayag. Okay? Sakali man may private na dapat i-disiplina, hindi dapat natin ihayag po ito. Kundi tandaan po natin, mga kapatid. Recognize that there is gradation of authority structure in the church. No? Dapat ma-recognize po natin po yun. Kaya once na dumating ang mga bagay po ito, alam na natin. Nire-recognize mo, so it means we are subject, we are tinatanggap po natin ang mga bagay po ito. Sana makita po natin ang pinaka-purpose po nito. Wala nang iba. Ayan, wala nang iba. Alam na namang sisirahin mo ang isang kapatid. Di ba? Nakakala po nila yun po ang kanilang tuloy. Kaya ito yung main purpose is to become holy. Magiging banal tayo. Sana nakinabang po tayo sa pakikinig at sa pag-aaral. Maraming salamat. Pagpalain po kayo. Right, so baka may mga tanong kayo regarding sa ating napag-usapan, napag-aralan.